hanggang sa may narinig kang putok. Sa loob ng ilang segundo, nagtakbuhan ng mga estudyante palabas ng building. Isang ordinaryong araw papasok ng school. Malapit nang magsimula ang klase. May mga estudyanteng papasok sa classroom, may mga nagkwekwentuhan sa hallway, may mga teacher na naghahanda para sa unang subject. Walang kakaiba hanggang sa may narinig kang putok. Sa loob ng ilang segundo, nagtakbuhan ng mga estudyante palabas ng building. May naiwan ng bag, may nawalan ng sapatos habang tumatakbo, at doon lang nalaman ng lahat, may nagpaputok ng baril sa loob ng eskwelahan. At ang mas mahirap paniwalaan, ang may hawak ng baril ay isa ring estudyante. Paano nangyari ang school shooting sa Ateneo de Zamboanga? August 18, 2026. Nangyari ito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Malapit na magsimula ang klase nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga otoridad, isang 14-year-old grade 8 student na si Muhammad Mael Jalani ang pumasok sa campus na may dalang mga baril. Sa loob ng iisang umaga, 2 buhay ang nawala. Isa sa kanila ay grade 10 student na si Patrick Dilanwi. Ang isa pa ay si Jalani mismo. At habang inililikas ang campus, nagsimula palang alamin ng mga pulis kung ano talaga ang nangyari. Pero may isang tanong na agad na lumabas. Paano nakapasok ang mga baril sa loob ng school? Ito ang isa sa unang tinitingnan ng mga investigator. May security inspection ng school. Pero ayon sa investigasyon, para iyon sa pedestrian entrance. Ang suspect ay dumating sakay ng sasakyan at doon nagsimula ang pinakamahalagang detalye ng case. Lumabas sa investigasyon na naiwan ng ama ang 2 baril sa sasakyan na ginamit sa paghatid sa kanya sa school. Isa rito ay ang Glock na issued ng Bureau of Customs. Ang isa naman ay personal license firearm ng ama. Pagkababa ng bata sa basement ng school, dala na niya ang mga baril. Pagkatapos ng insidente, agad na sinuspende ang ama habang iniimbestigahan kung paano nakuha ng anak niya ang mga armas at kung nasunod ba ang tamang pag-iingat sa mga ito. Hindi pa rin ito sinasagot ang mas malaking tanong. Bakit niya ginawa to? Ito ang bahagi ng kwento na hanggang ngayon wala pa ring final answer. Maraming kwento ang lumalabas online. May nagsabing may personal na alitan, may nagsabing may target daw siyang teacher, may nagsabing may connection sa Roblox o online chat groups. Pero dito kailangan nating huminto sandali kasi iba ang claim at iba ang confirmed investigation. Ang confirmed lang ng mga otoridad ay iniimbestigahan nila ang cellphone, chat history, social media activity, mga kaibigan, pamilya, at iba pang digital evidence ng suspect. Ibig sabihin, hindi pa naglalabas ang PNP ng official final motive. May mga iniimbestigahan, pero wala pang final conclusion kung ano talaga ang nagtulak sa kanya na gawin to. At dito nagiging mas mahirap intindihin ang buong pangyayari. Kasi ayon sa ilang teacher at opisyal, isa raw siyang mahusay na estudyante. Wala raw na italang seryosong behavioral problem sa school. Kaya mas maraming tanong na iwan kaysa sagot. Paano nagagawa ng isang teenager ang ganitong klaseng karahasan nang hindi ito napapansin ng mga tao sa paligid niya? Kapag may ganitong insidente, hindi agad hinahanap ng investigator ang isang simpleng dahilan. Mas malawak ang tinitingnan nila. Ayon sa mga eksperto sa youth violence, bihirang iisang dahilan lang ang humahantong sa ganitong klase ng karahasan. Pwedeng may personal na problema, pwedeng may impluwensya online, pwedeng may access sa armas, at pwedeng nagsabay-sabay ang iba't ibang factor. Kaya hanggang ngayon, iisa pa rin ang sinusuri ng investigators
ang digital evidence bago sila maglabas ng final na findings. So ano nga ba ang confirmed? Confirmed na nangyari ang shooting sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Confirmed na 2 baril ang naipasok sa campus. Confirmed na 2 estudyante ang namatay kabilang ang suspect. Pero ano ang hindi pa confirmed? Hindi pa confirmed ang official motive. Hindi pa confirmed kung ano ang eksaktong role ng online communities o Roblox sa nangyari. Kaya mahalagang paghiwalayin ang facts sa mga kwentong mabilis kumalat online. Dahil sa ganitong mga kaso, mas madaling mauna ang haka-haka kaysa ebidensya. Balik tayo sa simula. Isang ordinaryong araw sa school. Ilang minuto lang ang pagitan bago tuluyang magbago ang araw ng isang buong paaralan. Patuloy pa rin hinahanap ng mga investigator ang sagot sa tanong na gustong malaman ng lahat. Bakit?